Samantala, patuloy ang pagtukoy ng otoridad sa pagkakakilanlan sa mga biktima ng lumubog na recreational motorbank nga sa Davao Gulf. Pinakahuli dito ay ang dalawang na-recover na labi na nananatili ngayon sa Davao City. Search and rescue operations sa siyang nawawala patuloy. Si JC Aliponga ng PTV Davao sa sentro ng balita. Kinumpirma ng Office of Civil Defense Region 11 na dalawa pa sa patay na na-recover ng mga otoridad mula sa lumubog na recreational motor bangka sa Davao Gulf ay hindi pa rin nakikilala. Ayon sa OCD-11, isinailalim na sa dental examination ang mga bangkay upang mas mabilis ang proseso ng pagkakilanlan sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinuha na rin ang DNA samples para sa cross-matching sa mga posibleng kaanak ng mga biktima. Gayunman, ayon sa OCD-11, posibleng abuti ng 2 linggo hanggang 3 buwan bago lumabas ang resulta ng DNA test. Nahirapan din ang mga otoridad sa pagkilala sa dalawang bangkay dahil wala itong mga body marks tulad ng tattoo o anumang personal na gamit na makakatulong sa identifikasyon. Kung hindi pa rin makilala ang mga ito, ipagpapatuloy ng mga otoridad ang pagproseso ng temporary burial sa tulong ng pamahalang panglungsod ng Davao. Sa kasalukuyan, ang dalawang bangkay ay nananatili sa isang morgue dito sa Davao City. Starting this afternoon, the process, hindi ko alam kung bukas ba malagay sa temporary burial. Mag-aantay ng DNA matching result ng DNA matching. Maalala na mula sa 6 na bangkay na na-recover ng mga otoridad na sakay ng MBCA Amihara, 4 ang positibong nakilala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa siyam na nawawalang sakay ng MBCA Amihara. Matagumpay na nailigtas ng Regional Maritime Unit ng Bangsamoro Autonomous Region ang 15 sakay ng isang motor bangka na lumubog sa Isabela City, Basilan. Noong Martes, umalis ang bangka mula Zamboanga City, Lunes ng gabi, papunta sana sa Hulu-Sulu. Sa investigasyon, nagkaroon ng problema sa makina ng bangka dahil sa malakas na alon na humantong sa paglubog ng motor bangka. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad matapos makatanggap ng distress call. Matagumpay na nasagip ang lahat ng mga pasahero sa tulong ng mga residente, mangingisda at mga opisyal ng barangay sa lugar. Yung mga passengers natin, ma'am, na properly turned over na natin sa Coast Guard at saka sa PDRRMC ng Basilan for proper assistance sa kanila kung ano yung dapat gawin prior na mapawin sila sa mga kanya-kanyang pupuntahan nila. Samantala, matagumpay ring naisagawa ng Philippine Coast Guard Eastern Sarangani ang search and rescue operation para sa motorized bangka na MBCA Gwen na nagkaaberya sa karagatan sa bahagi ng barangay Gumasaglan, Sarangani Province. Sakay ng bangka ang 3 crew members at 9 na estudyanteng pasahero na nagsasagawa ng maritime biology fieldwork. Nakaranas ang bangka ng engine malfunction at napinsala dahil sa malakas na alon. Kaya agad na humingi ng emergency assistance ang mga sakay. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad at agad na nasagip ang lahat ng pasahero at ini-turn over sa kanilang mga pamilya sa General Santos City. Ay tumawag ng Philippine Coast Guard, hindi sila ng assistance sa NDRM Muglan, sa team. Yun na po, ma'am. Hindi na masyado, ma'am. Copy. Pero dito pa daw, ma'am, wala pa sila na ano, ma'am. Ano ba, maalon daw. Kung yung bangka nila, ma'am, parang na ano, ma'am, suka ng tubig. Kasi ito lahat, ma'am, yung pasahero po, ma'am. Patuloy ang mahigpit ng pagbabantay ng MDRRM Oglan dahil hindi ito ang unang water incident na naitala sa kanilang area of responsibility ngayong taon. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.